Una sa lahat, rider nabangga at nagulungan ng dump truck sa Kabakan, Cotabato. Patay agad ang biktima. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy or NCAP nagsimula na. Pinaghahanda na rin ng rehabilitasyon sa EDSA. Alamin ang mga gagawin para iwas hassle sa biyahe. Karamihan ng mga Pilipino, malaki pa rin daw ang tiwala kay dating Pangulong Duterte kahit nakakulong na siya. Mga nambugbog sa anak at pamangkin ni Senator Jinggoy Estrada sa Boracay arestado. Barangay Tanod na pinilit magbakasyon ng walang sweldo na maril sa Barangay Hall sa Dasmariñas, Cavite. Sa Zamboanga City naman, kaanak na nanalong kongresista pinagbabarel patay. Barkong nagatid ng mga musikero na magka-concert sa may Pag-asa Island naglayag na. Kahalagang artificial intelligence tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit. At boy band na 98 Degrees gusto raw makakolab ang P-Pop Kings na SB19. Higit 500 motoristang nasampulan agad sa pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy or NCAP sa Metro Manila. Bagay po yan ang paghahanda para sa napipintong rehabilitasyon ng EDSA. Bukod sa NCAP, magpapatupad na rin ng tinatawag na odd-even scheme na isasabay pa sa umiiral na number coding scheme. Nasa frontline na balitang yan, Gerard de la Peña. Sa June 13, sisimula na ng DPWH ang 2 linggong paghahanda para sa EDSA rehabilitation, gaya ng pagpwesto ng mga barrier at equipment na gagamitin sa pagbubungkal. Sisimulan ito sa Pasay hanggang Guadalupe, kung saan mauuna ang EDSA busway. Huling gagawin ng DPWH ang outermost lane ng EDSA dahil hindi raw biro magtanggal ng utility lines, katulad ng kuryente at telecommunications. At gayon din ang pag-aayos ng drainage system para hindi na magbaha dito sa EDSA. Aayusin din daw ang mga sira-sira at masisikip na bangketa na katulad nito. Para mabawasan ang mga sasakyan, magpapatupad ang MMDA ng odd-even scheme. Bukod pa ito sa kasalukuyang number coding scheme. Ang mga sasakyan na may plakang 1, 3, 5, 7 at 9, bawal dumaan sa EDSA tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang mga may plaka naman na nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8, bawal tuwing Martes, Huwebes at Sabado. 24/7 ipatutupad yan. Pero exempted dyan ang mga electric at hybrid na sasakyan. Sa June 16, sisimula ng 1 linggong dry run. Wala muna yung multa. Sa EDSA lamang po tayo magkakaroon ng odd-even scheme. Tuloy naman daw ang operasyon ng busway na daragdagan ng 100 bus units. Magdaragdag din ng tren sa MRT at tatanggalin ng mga X-ray scanner. Pinaplansya na rin ng DOTR at ng San Miguel Corporation kung ano-anong toll gate sa Skyway Stage 3 ang gagawing libre oras na magsimula na ang EDSA rebuild. Samantala, sa unang araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy, hindi umabot sa 600 ang bilang ng mga traffic violators. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, makukuha muna ng mga motorista ang citation ticket sa kanilang registered mail. Hindi pa kasi nagkakasundo ang MMDA at ang mga telco para sa text na lang aabisuhan ang mga may traffic violation. May ginagawa na rin daw na mobile application. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagleg na ang barko magka-concert sa gitna po ng dagat malapit sa Pag-asa Island sa Spratlys. Ito na ang ikatlong civilian mission na inilunsad ng grupong Atinto. At live mula sa El Nido, Palawan, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan sa El Nido? Bok, hindi natinag ng ulan ang send-off ng atin ito para sa kauna-unahang Peace and Solidarity Concert sa West Philippine Sea. Sa mismong barko na aking sinasakyan at alam ko nakasakay ka na rin dito, Bok, ginanap ang unang bahagi ng konsyerto bago ang main event na gaganapin naman malapit sa Pag-asa Island sa Miyerkules. Isa sa mga inimbitahan o kabilang sa mga inimbitahan ng atin ito ang China na makiisa sa programa.
Mistulang parada ng mga bangka ang sumalubong sa barkong Kapitan Felix Oca nang dumaong ito sa El Nido, Palawan. Sakay niyan ang mga mangingisda mula mismo sa El Nido na suportado ang bagong misyon ng Atin Ito Koalisyon ang magdaos ng concert sa West Philippine Sea. Anila, hindi dapat isawalang bahala ang issue sa pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Sabi nila napakadelikado at baka magpabomba lang tayo dito ng tubig. Pero ang napakadelikado nito, kung yung ating karapatan ay hindi natin igiit, ay yun ang pinakadelikado na mawala sa atin yung ating teritoryo. Kauna-unahan ang konsepto ng konsyerto sa dagat kumpara sa unang dalawang civilian mission ng grupo. Sa El Nido ang send-off o unang leg ng musical event bago tumulak ang barko sa general vicinity ng Pag-asa Island. Nag-perform ang ilang local at international artists. This kind of event, mas nagiging makabuluhan yung ginagawa ko as a singer, as a performer. Ang ilang mangingisda mula Malaysia dumayo pa para maging bahagi ng biyahe. Our message is clear as a fishers organization. Our message is that whatever happens, fishers' right shouldn't be disturbed. Okay, fishers should have a right to fishing, to do their fishing activities in their waters. Gaya sa nakagawian, kaligtasan ang prioridad ng ikatlong civilian mission ng Atin Ito. Inaasahan ang mga hamon mula sa China, gaya ng mga radio challenge habang nasa biyahe. Ngunit iginiit ng organizers na itutuloy ang misyon at hindi papatinag. Mababago lang umano ang ruta kung may makikitang banta at panghaharang ng mga barko ng China. Nasa El Nido na rin ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua. Ito ang mga barkong pinadala ng Philippine Coast Guard para magbantay sa biyahe ng Atin Ito. Kapansin-pansin din ang mga bandila ng iba't ibang bansa na nakapalibot sa barko. Kabilang dyan ang watawat ng China. Ayon sa organizers, may ipinadala silang imbitasyon sa Chinese Embassy. Tanda raw ito ng goodwill at para ipakita na dapat kasama ang China sa pagsisiguro ng kapayapaan sa rehiyon. Walang tugon ang embahada ng China sa sulat ng Atin Ito. Hopefully they heed our invitation for peace and malay natin makajamming pa natin sila in future events. Matapos ang concert na bandang alas 10 ngayong gabi ay diretso na sa vicinity ng Pag-asa. Itong TS Kapitana Felix Oca para sa main concert, gaya ng nabanggit ko kanina, na gaganapin sa Miyerkules ng umaga. Magiging bahagi rin ng programa o pa-concert doon sa malapit sa isla ang mga mangingisda mula mismo sa Pag-asa. Bok, balik sa'yo. Gio, just a few questions kasi nung December 2023, that same vessel, yung MT Felix Oca, tried to get to Ayungin Shoal kung nasaan yung BRP Sierra Madre. Pero nag-turn around yan nung maka-ispat ng mga Chinese Coast Guard at ng Chinese Navy. I'm wondering kung ano yung parameters ngayon ng inyong biyahe papuntang Pag-asa Island na mas malayo. Ano na pag-usapan diyang parameters that would force, if at all, that would force a turn around or a turn back of the ship? Kanina nga, Bok, no, sa press con na idinaos ng Atin Ito Coalition sa may isang resort sa El Nido, natalakay natin yan kanina kung ano ba yung mangyayari sakaling biglang sumulpot ang isa o dalawa sa mga barko ng China Coast Guard at maging Navy mula sa People's Liberation Army. At kanina sinabi nga kaligtasan, ayon kay Rafaela David, isa sa co-convener ng Atin Ito, kaligtasan ang prioridad para sa ikatlong civilian mission. Inaasahan naman nila yung mga hamon mula sa China gaya nga ng mga radio challenge, pero iginiit ni David at ng mga organizers na hindi sila patitinag. Mababago lang daw ang ruta kung may makikitang banta gaya ng pagharang o paglapit ng mga barko ng China. Bok.
Okay, Bok. One more question. Kasi just last weekend, nung nakaraang weekend, hindi itong weekend na to. Nung nakaraang weekend, remember, dyan sa bandang Pag-asa Island at sa may Sandy Cay area, binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang isang BIFAR vessel that was just doing research in that area. And that was just last weekend. Kayo pupunta kayo dun sa same area ngayon eh. Paano kung bombayin kayo ng Chinese Coast Guard ng tubig? Yes. Napag-usapan ba yan? Yung possible scenario yan? Isa yan sa mga pinaghahandaan din ng atin ito coalition. Pero so far, hindi pa natin ngayon, Bok, kasi matukoy kung lalapit ba talaga tayo mismo doon sa area kung saan yung mga Sandy Cay, especially sa Sandy Cay 2, as you mentioned, kung saan nga nangyari yung unang beses na winotter cannon ng China Coast Guard yung BIFAR vessels. Pero so far, hindi pa natin o hindi pa naibibigay din sa atin ng atin ito, kumbaga yung exact location o coordinates kung saan ba talaga banda sa Pag-asa Island, kung mas lalapit ba kami o within a few kilometers or nautical miles away kami sa Pag-asa Island. So sa ngayon, ang sabi lang sa atin, ng atin ito coalition, ay matutuloy at hindi aatras ang civilian mission. Bok. Okay, maraming salamat Gio Robles at ingat kayo dyan at masarap ang ulam dyan sa barko kung gutom na gutom ka. Sa pagharap ng ASEAN Summit, pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos ang binubuong Code of Conduct sa South China Sea. Tinalakay din ng Pangulo ang kahalagahan ng artificial intelligence. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga member state ng ASEAN o ng Association of Southeast Asian Nations na bilisan ang pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Sinabi niya ito sa kanyang intervention sa 46th ASEAN Plenary Session dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kasunod ito ng panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng Chinese vessel sa Philippine research vessel sa Sandy Cay nito lang nakaraang linggo. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. This to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Sa parehong sesyon, inihayag din ng Pangulo ang kanyang suporta sa posisyon ng ASEAN na huwag tapatan ang pagpapataw ng dagdag na taripa ng US sa mga import. Importante umano ito para maiwasan ng anumang retaliatory measures o tapatan ng mga ipapataw ng taripa. Matatandaan na 17% ang ipapataw dapat na taripa ng US pero ipinagpaliban muna ito ng 90 days mula Abril. Mismong sa ASEAN chairman na rin ang galing na nagseset na siya ng meeting kasama ang Pangulo ng Amerika. I've taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to organize a US-ASEAN meeting, which means we observe seriously the spirit of centrality. It speaks not only to our aspirations but to our obligations. Iginiit din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan na tugunan ng problema ng climate change. We urge ASEAN's partners to scale up predictable and accessible and adequate climate finance to enable ASEAN to realize its climate ambitions and safeguard the future of our communities. Sa ASEAN Youth Summit naman, tinalakay ng Pangulo ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng artificial intelligence. We must therefore equip our youth with digital resilience that will enable them to navigate online spaces with a critical lens and to use technology to amplify their voices and contributions to ASEAN's regional growth. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na magkaroon ng bilateral meeting kasama ang heads of state ng Laos, Thailand at Vietnam. Bago matapos ang araw na ito, may inihanda na traditional na gala dinner ang pamahalaan ng Malaysia para sa mga miyembro ng ASEAN at partners nito. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Muling nagsama-sama ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerika para sa isa na namang joint military exercise. Nakilahok din ang mga sundalo sa ibang bansa, kabilang po ang Japan, UK at ang South Korea. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Kasama ang mga sundalong Pinoy,
Pumwesto sa dalampasigan ang All-Terrain Vehicles o ATV ng US Marines sa Apari, Cagayan. Bahagi ito ng pagsasanay sa amphibious operations o ang pagkilos ng mga sundalo mula sa dagat patungo sa lupa. Para yan sa kamandag exercise ng Pilipinas at Amerika o ang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat. Layunin nitong mapalakas pa ang kakayahan ng dalawang bansa na dumipensa laban sa anumang banta sa teritoryo. It is a rehearsal for a crisis we know would come. Whether that crisis is brought by natural disaster, instability, or external aggression. Kabilang sa mga gagamitin sa pagsasanay, ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS ng US Marines. Huling sumabak ang naturang anti-ship missile launchers sa balikatan sa Batanes. We'll be using the NEMESIS also to again be able to learn, no? And sustain what we have, what we did in the past balikatan. Isasagawa ang mga pagsasanay sa ilang kritikal na lokasyon sa Luzon, kabilang na ang Palawan, Ilocos Norte at maging sa Batanes. Mahigit 4,000 sundalo ang kasali sa kamandag exercise ngayong taon. Bukod sa mga Pinoy at US soldiers, may mga sundalo rin mula sa Japan, South Korea at United Kingdom. Magsisilbi namang observers o tagapagmasid sa pagsasanay ang Australia, France, the Netherlands, Canada, Bahrain, Thailand at Indonesia. Patunay daw ito ng lumalawak na koalisyon ng mga bansang gustong mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Tiyempo rin ang pagsasanay sa tumitinding tensyon ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. A message to the region and beyond that those who value sovereignty, stability, and the rule of law will continue to train together, build together, and, if necessary, stand together in defense of a free and open Indo-Pacific. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Binugbog ng 3 lalaki ang anak at pamangkin ni Senador Jinggoy Estrada habang nasa Boracay. Hindi pa malinaw ang ugat ng gulo pero sinasabing nagkatinginan lamang daw ang dalawang grupo. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. May pasa at sugat sa mata si Julian Ejercito, anak ni Senator Jinggoy Estrada. Imbis na magbakasyon, nasangkot sa gulo si Julian at isa pang pamangkin ng senador na si Jeffery Livitog. Sa investigasyon ng Malay Police, palabas sa sina Julian sa isang bar madaling araw noong weekend nang paggugulpihin sila ng 3 lalaki. According to the witnesses, talagang from na naglalakad po yung ating mga victims, sinundan po ng ating mga suspects. Then, tinakbayan sa likod, then doon po nagsimula na sinapak. Doon po yung muling incident. Hindi pa malinaw ang ugat ng pambubugbog. Ayon kay Julian, walang nangyaring away. Opo, nagkasalubong. Tinginan ng asilo. Tinginan po, yes po. Agad bumiyahe pa Boracay si Senator Jinggoy nang malaman ang nangyari. Wala raw magulang o kaanak ang gustong marinig na biktima ng karahasan ang miyembro ng pamilya. Sa lugar na dapat ay nagre-relax sila. Nadakip naman ang 3 itinuturong ng bugbog sa anak ng senador. Sumalang na sila sa inquest proceedings at mahaharap sa reklamong physical injuries. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Patay ang isang barangay chairman at 2 kagawad nang barilin sila sa flag ceremony sa Dasmariñas, Cavite. Suspect sa krimen ang tanod na may samaraw ng loob sa chairman. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Kumakanta ng pambansang awit sa flag ceremony ang mga opisyal at kawani ng barangay sa Salitran 3 sa Dasmariñas, Cavite kaninang umaga. Maya-maya, biglang naglabas ng baril ang lalaking ito at pinuntirya ang nakatalikod na kapitan ng barangay. Bumagsak si kapitan at isa pang kagawad ng barangay. Tinamaan sila ng bala. Nagpulasa ng mga tao habang nagkakagulo. Hinabol ng gunman ang isa pang kagawad ng barangay. Nadapa ang kagawad kaya naabutan at pinagbabaril. Habang tumatakas naman ang gunman, nagpapatok ulit siya kung saan tinamaan ang sekretary ng Sangguniang Kabataan. Ang attention po kasi ng mga tao doon is doon sa flag, flag racing. Maawit po sila ng lupang hinirang. So lahat po doon. So attention nila doon. Si suspect naman is meron siyang target. Kagawad po pagka kay kapitan, yung isa, yun ang sinunod niya. 2 putok doon. Tapos nagtakbuhan na. So yung isang kagawad po hinabol din po niya .
Hindi niya naisara, nakapasok pa ng opisina, hindi niya naisarado yung pintuan. Dapa yung victim natin na isa. Doon siya binaril. Dead on the spot si Kapitan at 2 barangay kagawad. Sugatan naman ang SK Secretary. Nagsagawa na naman ang operasyon ng mga pulis at inabutan ng suspect sa kanyang bahay. Napag-alaman na isa pala siyang barangay tanod. Pero imbis na sumuko, nagbaril umano ang suspect sa loob ng kanyang kwarto. Dating ng tropa doon is wala na yung suspect na apparently nag-ano siya. Nagbaril sa sarili ko. Nasundan po natin so naramdaman niya na papalapit na po yung tropa. So nasukol na po siya. So nagbaril po sa sarili. Dinala sa ospital ng suspect pero idineklara ring dead on arrival. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na ang kapitan ng barangay ang target ng suspect. Sumamaraw ang loob ng tanod nang pagbakasyonin muna siya ng kanilang kapitan dahil sa sakit na diabetes. Hindi raw matanggap ito ng tanod dahil no work, no pay sa kanilang barangay. Labis nitong inaalala ang panggastos ng pamilya. Baka dinamdam po niya yung siguro naman walang masamang intention yung na humulog doon na pagpahingahin mo na yung kanyang tanod. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patay naman sa pamamaril ng riding in tandem ang pinsan ng nanalong kongresista sa Zamboanga City. Nangyaring pamamaril habang dumadaan sa Governor Alvarez Avenue ang biktimang si Michael Perez. Patay rin ang isa pa niyang kasamahan. Patuloy tinutugis ang mga suspect at inaalam pa ang motibo sa krimen. Tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Chidoro na hindi pagtatakpan ang kaso ng 2-star general na sangkot sa umunay panghahalay sa 2 sundalo. Ayon sa kalihim, haharapin ng inireklamong general ang batas. Matatanda ang nakunan sa CCTV ng Fernando Airbase sa Lipa, Batangas, ang 2 sundalong inalalayan ang lasing na general sa kanyang quarters. Tinanong daw sila kung gusto nilang matulog sa kanyang kwarto hanggang sa nangyari na ang di umano'y panghahalay. Napayak lamang daw ang 2 matapos ang insidente. Naunang tinanggi ng general ang panghahalay pero inalis na rin siya sa pwesto at naka-house arrest na sa isang military camp. He is currently facing criminal charges of which he will be submitted to the jurisdiction of the court, and likewise military proceedings. We will not mollycoddle or will not coddle anyone, subject them fully to processes of law. Kaliwat kanan pa rin ang mga inihaing reklamo at protesta ng mga natalong kandidato sa 2025 midterm elections. Si incumbent Senator Bong Revilla magsasampa raw ng reklamong cyber libel sa mga anyay nagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa kanyang kampo, fake news daw kasi ang dahilan kaya siya natalo. Dumulog naman sa Korte Suprema ang OFW party list para hilingin na magkaroon ng recomputation ng party list race. Ang giit kasi ng grupo, hindi na dapat maisama ang kabuuang bilang ng mga party list na automatic nang nakakuha ng 1 seat matapos ang mga pagtala ng 2% mula sa kabuuang mga boto. Kung magkakaganon, makakasungkit ng isang pwesto ang OFW party list sa 20th Congress. Naghain naman ang Makabayan Block ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang umunoy higit 1,500 election-related violations. Base po yan sa datos ng mga election watchdog, gaya po ng Contra Daya, Vote Report PH, NAMPREL at ng Computer Professionals Union. Showbiz Tonight na tayo. Mga bigating aktres ang bibida sa queer film at Cinemalaya 2025 entry na open endings. Yan sina Janela Salvador, Jasmine Curtis Smith, Clea Pineda at Lian Mamonong. Nag-groovy pa sila para sa cast reveal. Queer women sila sa pelikula na naging mag-girlfriend turned into best friends. First major film appearance ito ni Clea na nag-come out last 2023 as lesbian. Coming soon niya yan sa Cinemalaya. Iniintriga ng mga marites ang lagay ng relasyon ni Gerald Anderson at Julia Barreto. Napansin kasi ng netizens na hindi na nagpo-post ang dalawa ng pictures nila together. Sa IG naman ni Julia, makikitang nasa isang beach ang aktres 4 days ago, habang si Gerald naman ay nasa Zambales. Ang caption pa ni Je, regroup. Hindi rin nakaligtas sa mata ng netizens ang tila pagbura raw ni Julia ng recent photos nila ni Gerald sa kanyang IG account. Sa ngayon, wala pang komento ang dalawa sa state
ng kanilang relationship. Mga buwan naman ng showbiz, chika ko pa lang yan, so stay tuned for more showbiz updates. Susunod, demolisyon sa Tondo na uwi sa gulo. Rider patay nang magulungan ng truck sa Kabakan, Cotabato. Ilang cabinet members tuloy ang trabaho sa kabila ng courtesy resignations. At maraming Pilipino mas nagtitiwala pa rin daw kay dating Pangulong Duterte ayon sa latest Pulse Asia Survey. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang rider sa Kabakan, Cotabato. Nasa pool sa CCTV nang magulungan ng dump truck ang biktima. Dead on the spot siya. Nakulong naman ang truck driver sa Kabakan Police Station. Maharap siya sa reklamong reckless driving resulting in homicide. Tuloy ang trabaho ng ilang cabinet members kahit nakabinbin pa rin ang kanilang mga courtesy resignations. Kanina, merong naglakad sa EDSA, merong bumisita sa mga police station at merong nakipag-usap sa mga magsasaka. Ang iba naman, kasama pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit sa Malaysia. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa gitna ng balasahan sa gabinete ng Administrasyong Marcos, naging masigasig naman ang ilang kalihim habang nakabinbin pa rin ang pasya ng Pangulo sa kanilang courtesy resignation. Si Transportation Secretary Vince Dizon nilakad kaninang umaga ang kabaan ng EDSA. Dinaanan pa niya ang mga masisikip na sidewalk. Bahagi ito ng isinagawang EDSA Walk ng Move as One Coalition. Layo nitong isulong ang ligtas na pagdaan sa mga national highway para sa mga pedestrian. Bagay na ayon kay Dizon ay sinang-ayunan daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan dapat gawin din natin komportable ang EDSA para sa mga commuter at sa mga pedestrian. 5 kilometro ng EDSA ang nilakad ni Dizon. Ang naobserbahan niya, talagang aaminin ko sa inyo, delikadong EDSA para sa pedestrian ngayon. Substations naman ng PNP sa Metro Manila ang binisita ni Interior Secretary John Vic Remulla. Dinaanan din niya ang ilang nagpapatrol na pulis sa Ortigas at Shaw Boulevard. Sa kabila ng isinumiting courtesy resignation, pero tuloy lang daw siya sa trabaho. Hindi ko alam kung may trabaho pa ako mamaya. It's up to the President. Governance never ends. It's a 24-hour job. Nakipag-usap naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa mga magsasaka sa Bulacan. Tiniyak niya ang suporta kay Pangulong Marcos anuman ang magiging desisyon nito sa kanyang kapalaran. What's important is that I do my work while he makes his final decision. Dahil din sa malawakang regodon sa gabinete, limitado lang ang cabinet secretaries na kasama ni Pangulong Marcos sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit. Kasama ng Pangulo sina Presidential Communications Secretary Jay Ruiz, Mindanao Development Secretary Tereso Magno at Trade Secretary Cristina Roque. Bagamat nakatakda ng ilipat sa ibang kagawaran, kasama pa rin sa ASEAN Summit si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Katunayan, siya pa ang kinatawan ng Pilipinas sa Foreign Minister Summit kahapon. Nasa Malaysia rin ang papalit kay Manalo sa DFA na si incoming Secretary Maria Teresa Lazaro. Tumatayo namang caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Sa kanilang tatlo, si Bersamin pa lang ang inutusan ng Pangulo na magpatuloy sa serbisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Usapang appointment pa rin, may napupusuan na si Pangulong Bongbong Marcos na maging susunod na hepe ng Philippine National Police. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang Pangulo mismo ang pumili na magiging bagong PNP Chief na papalit kay Police General Romel Marbil.
Nakatakdang matapos ang kanyang extended term sa June 7. Ang sabi pa ni Remulla, wala rin daw siyang inirekomenda pang susunod na PNP chief sa Pangulo. Sinabi niya yan nang pangunahan ang operations briefing ng mga pulis sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Kasunod po ito ng utos ng Pangulo na palakasin ang police visibility sa buong Metro Manila. Hintayin na lang natin yung announcement niya. Basta general and above, honest, good track record, firm grasp on police matters, and a good vision for the PNP. Marami pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte kumpara sa iba pang leader ng bansa. Batay po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa 1,200 tinanong, ilang araw bagong midterm elections, 63% na nagsabing may tiwala sila kay Duterte. 50% naman ang kay VP Sara Duterte at 32% ang may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. 42% naman ang walang tiwala sa kasalukuyang Pangulo, habang 25% kay VP Sara at 17% ang walang tiwala kay dating Pangulong Duterte. Halos magkakasing dami naman ang undecided, 27% kay PBBM, 25% sa kasalukuyang Vice at 20% naman sa dating Pangulo. Tinanong din ng mga respondents kung sang-ayon ba sila o hindi sa paghain sa Senado ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pinakamarami ang hindi sang-ayon na nasa 50%, habang 28% naman ang sumasang-ayon. Dudulog ang DILG sa International Criminal Court or ICC para payagang manumpa ang nagwaging mayor ng Davao City na si dating Pangulong Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, magpapaalam sila kung pwedeng pumunta ang Consul ng Pilipinas sa detention facility ni Digong sa The Hague para makapanumpa. Nakakulong sa the Netherlands si dating Pangulong Duterte dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong drug war. Alinsunod sa Omnibus Election Code at sa Local Government Code, kapag hindi makapanumpa sa loob po ng 6 na buwan ng isang pinoklamang nanalong opisyal ng walang sapat na dahilan, maaring mabakante ang kanyang posisyon. Number one concern namin na makapag-oath siya as mayor. Pero paano yung magiging settlement, sir? Hindi. Kailangan at physically present kayo. So in his incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang vice mayor muna ang uupo doon. So si vice mayor ba? Oo. But we recognize former PRD as the duly elected mayor of Davao. Formal lang hiniling ng Department of Justice sa ating Department of Foreign Affairs na kanselahin ang pasaporte ng puganteng si Atty. Harry Roque. Kasunod po ito ng inilabas na arrest warrant laban kay Roque para sa kasong qualified human trafficking. Kaugnayan ang pagkakasangkot niya umano sa illegal na Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ang sabi ng DOJ, oras na makansela ang pasaporte ni Roque ay matuturing na siyang undocumented alien at maaaring ma-deport pabalik dito sa bansa. Will limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga. Hindi pa nga nagsisimula ang lahat tinatakasan niya na. Naaresto naman ang co-accused ni Roque at Cassandra Ong na si alias Marlon sa isang operasyon sa Mabalacat City, Pampanga. Si alias Marlon ang dating operations officer ng Lucky South 99. Naharap din siya sa kasong qualified human trafficking. Slaying sa kanilang Filipina Queen comeback concept ang P-pop trio na G22. Fierce and bold ang atake ng members in their shining and shimmering gold outfit para yan sa kanilang comeback single na Filipina Queen. May solo teaser na nga rin ngayong gabi ang member na si AJ. Abangan ang Filipina Queen na G22 this Friday. Nirelease na ng Red Velvet sub-unit na Irene and Sugi ang kanilang latest na music. Yan ang music video nila para sa single nilang Tilt. Kasabay ito ng release ng kanilang latest extended play of the same title. Ito ang kanilang bagong music mula nang huling nirelease ang first mini album na Monster last 2020. Bukod sa music comeback, naghahanda na rin ang sub-unit para sa kanilang world tour na magsisimula this June. Susunod, demolisyon sa Tondo, Manila, nauwi sa bombahan ng tubig. Lalaki nagkabit ng kable ng Wi-Fi sa Zamboanga del Sur na kuryente. At
Pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz, wagi ng gintong medalya sa weightlifting sa palarong pangbansa. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nauwi sa bomba ng tubig ang komprontasyon ng demolition team at mga residente sa Tondo, Manila. May hinimatay pa dahil sa siksikan. Nasa frontline na balitang yan, Riniel Pawid. Hindi nagpatinag kahit binobomba ng tubig ang mga residente ng Barangay 262 sa Tondo, Maynila. Nakakapit sila sa gate ng barangay para hindi makapasok ang demolition team. Meron ngang hindi umalis kahit nahuhubaran na. Ilang beses din umanong binutas ng mga residente ang hose ng mga bumbero. Matapos ang basaan, nabalot naman ang puting usok ang kaguluhan. Ayon sa mga pulis, mula sa fire extinguisher ang usok. May hinimatay na residente dahil sa init at siksikan. Isang residente naman ang inaresto dahil lumaharang sa gate ng barangay. Depensa naman niya. Sobrang umiiyak na sa sakit yung ate ko kaya pinoprotektahan ko. Hindi kami naipag-away, hindi kami lumalaban. Higit 1,000 residente ang apektado at tutol sa demolisyon mula sa pribadong korporasyon na may-ari ng lupa. 10 namin lalagay yung mga bata, 10 namin dadalhin yung mga matatandang may sakit. Wala po silang inaalok na pansamantalang relokasyon. Pero giit ni Sheriff Raimundo Rojas, may napagkasunduan ng bayaran lalo't Oktubre pa noong nakaraang taon nang ilabas ang notice of demolition sa lugar. Pag umalis sila, bibigay yung pera. Kasi babayaran sila? Ano yun sir, bawat pamilya o bawat family, magkano matatanggap? 38,700. Matapos ang higit 3 oras ng tensyon at negosasyon, itinigil ang demolisyon para sa humanitarian consideration. Ngayong wala ng demolition team, hindi pa rin kampante ang mga residente. Lalo't anumang oras ay posibleng matuloy ang demolisyon. Hilingan nila ay manatili na rito sa lugar dahil dito na sila nakapagpundar ng kanilang mga bahay at maliliit na kabuhayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Raniel Pawid, News 5. Nasa 11 pesos na lamang po ang presyo ng kada kilo ng palay sa Bulacan. Hiling ng ilang magsasaka, makialam na sana ang gobyerno sa presyuhan ng mga trader at mga miller. Nasa frontline na balitang yan si Kari Cator. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang nagbantay sa repacking at pagbabagsak ng mga aning palay sa warehouse na ito ng National Food Authority sa Malolos, Bulacan. Ayon sa kalihim, mas mainam sana kung sa mga magsasaka pa lang na repack na ang mga palay. Yung sako ninyo, pwedeng sa inyo naman galing. Kayo na bumili at pag dineliver nyo rito, yun na nga, ulitin ko lang, babayaran namin yung sako ng 13 pesos per sack na binaba nyo. Kung mangyari yun, ang bilis natin dyan. Tiyempo ang pagbubukas ng warehouse na ito lalo't napupuno na rin ang iba pang bodega ng NFA. Matapos mabarat umano ng mga trader, sakong-sako ng palay na ang dinadala ng mga magsasaka sa NFA warehouse na ito sa Malolos, Bulacan. 70,000 bags daw ang kasya rito. Bumagsak sa 11 pesos at 50 sentimos kada kilo ang presyo ng sariwang palay sa ilang bahagi ng Bulacan. Sa bayan ng Bukawi kung saan maraming rice millers, 18 pesos na raw ang pinakamataas na bili sa palay kahit sa mga nanggaling pa sa ibang probinsya. In the rule of yung tinatawag na supply and demand, kung maraming demand, dapat mas mataas ang presyo. So, ibig sabihin sa narinig ko sa sinasabi mo, nag-uusap-usap yung mga loko ngayon. Iimbestigahan namin yung mga taga-Bukawi. Pero hiling ng magsasakang si Leonardo, makialam na raw sana ang gobyerno sa presyuhan ng mga trader at miller. Kahit na 19, above, mas maganda. Pinakamababa na yung 19. Kita na rin kami ron.
Seryosong pinag-aaralan na raw ng DA na magtakda ng floor price sa palay bago ang susunod na anihan sa mga huling buwan ng taon. Pero giit ng ahensya, mas magiging mabisa raw sana ito kung maibabalik ang ilang probisyon sa ilalim ng rice tariffication law. Kailangan din yung lahat ng retailers at traders ay kailangan by law is mag-register sa NFA para nga natin makontrol lahat sila. Bulag kami sa NFA kung sino-sino mga ito eh. No, parang it's a cat and mouse game eh, kasi by law hindi na required. So kailangan yun na yung regulatory powers ng NFA kailangan may balik. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Patay ang isang nagkakabit ng kable ng Wi-Fi sa Zamboanga del Sur matapos po siyang makuryente. Ayon sa mga nakakita, nakuryenteng lalaki habang nasa posting yan sa bayan ng Pitogo. Maingat siyang binaba ng rescue team mula sa poste. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima. Nasungkit ang pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang ginto sa demo sport ng weightlifting sa palarong pambansa. Sumabak ang nagwaging si Matthew Diaz mula Calabarzon sa secondary boys 48 kg category. Nagbuhat po siya ng 73 kg sa snatch at 93 kg sa clean and jerk. Muli nagbalik ang weightlifting sa palarong pambansa makalipas ang 4 na dekada. Si Heidelin ang nagsilbing tournament director para sa weightlifting demo event. Mission daw niya na maging regular sport na ito sa palarong pambansa. Abangan, mga portrait ng nanalong senador, kayang sabay-sabay na i-drawing ng isang artist sa Caloocan City. At 90s boy band na 98 Degrees, game daw na makakolab ang P-Pop Kings na SB19. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Posibleng mag-collab ang P-pop group na SB19 at American boy band na 98 Degrees. Nasa bansa kasi ang 98 Degrees at ni-reveal ng grupo na 18s din daw sila. Last weekend, nag-guest sila sa Eat Bulaga sa May 30 and 31 ang concert ng 98 Degrees sa Mall of Asia Arena. There were some talks for a while of us collabing with them, and we're big fans of theirs. And what they've done here in the Filipino market and all over the world, sort of taking that. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alapon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, pambihira ang bida natin ngayong gabi na naidrawing ng sabay-sabay ang 12 nanalong senador. Aba, paano ginagawa yan? Uno per unong kahoy na nilagyan ng mga ballpen ang gamit sa obra ni Emmanuel. Grade 12 student sa isang high school or science high school, scribble art daw ang tawag dyan. Inabot din ng 6 na oras sa pagdodrawing ni Emmanuel. Bata pa lang ay nahilig na raw siya sa drawing. Dahil sa galing, endorser na rin si Emmanuel ng isang ballpen company. Paano yung sabay-sabay yun? Mahirap yun, no? Kasi, hindi, may kahoy naman bukay, sabay-sabay. Hindi sabay-sabay nga eh. Sabay-sabay yun. Oo nga, sir, ang hirap hindi ka siya magkakamukha eh. Oo nga. Ikaw ba, Bok, marunong ka mag-drawing? Hindi eh. Pero buti lang, ballpen company nag-endorser sa kanya. Yes. Kasi isipin mo, kung eraser company yun, hindi marami siyang pura. Okay. Ang corny. Ang corny. Pero tumawa ko. Sige na nga. Support kita, Bok. Dalawa lang tayo ngayon. Lonely tayo nga. At yan po ang 45 minuto pag-imay sa mga headlines, banta at diskusyon pa sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.